Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Sas Rugando Sasot. Sabi niya, this is terrifying. Imagine an undersea tunnel that is substandard because of corruption. Nako. Merong proposal ng mga mambabatas maggawa daw ng undersea tunnel linking Visayas and Luzon. Tingnan ko Yan, to link Luzon and Visayas. Itong proposal nito, sinare lang din ni Dr. Rob Rances. Sabi niya, ayusin niyo muna ang korupsyon bago magtayo ng tunnel. Baka libo-libo ang malulunod kung puro substandard na naman. Meanwhile, the authors of this bill, pakinggan nyo, mga mambabatas, nagpasa ng House Bill. Pag na-approve ito, mapunduhan, yun. Ganda, Luzon, Visayas. Saan ba yan? Ang link. Doon ba sa may San Juanico Bridge ba dyan? Imbes na San Juanico Bridge ang daanan, sa ilalim na lang. Maganda naman. Paano kung corruption na naman, substandard na kon, daming malulunod. Okay. Okay, magtaka ang mga sponsors ng bill. Number 1, Congressman Ferdinand Martin Romualdez. Palakpakan naman niya dyan. Congressman Jude Asedre of Tingog. Patay tayo. Congressman Yeda Marie Romualdez of Tingog. Patay. House Minority Leader Marcelino Nonoy Libanan. Congressman Nico Raul Daza, Northern Samar. Congressman Edwin Marino Ongchua, Northern Samar. Congressman Stephen James Tan of Samar. Congressman Reynolds Michael Tan of Samar. Congressman Christopher Shin Gonzales, Eastern Samar. Congressman Roger Mercado, Southern Leyte. Congressman Christopher Yap, Southern Leyte. Congressman Gerardo Espina, Biliran. Congressman Loleta Javier, Leyte. Congressman Ana Victoria Tuazon, Leyte. Congressman Richard Gomez, Leyte. Congressman Carl Nicolas Care, Leyte. Congressman Andrio Julian Romualdez, Tingog. Lahat na lang ng pamilya ni Romualdez nandito. Romualdez, asawa, anak. Tingog. Ayos. Congressman Jonathan Clement Abalos for Peace. Gabi, lawmakers propose construction of undersea tunnel to link Luzon and Visayas. Tignan natin, people who reacted. 10,000 people who reacted. 8,400 tumatawa. 137 ang galit. 1,300 lang ang nag-like. Okay. Nung nag-schooling ako sa US noong 2005 and 2006, palagi kaming magbiyahe all over America. May tour kami every Friday, class tour. Ilang beses na akong nakadaan under sea tunnel sa US. Matibay ang pagkagawa. Kung hindi man sea, yung malit lang na porsyon ng sea, o kaya malalaking river, dumadaan talaga ang sakyanan sa ilalim ng dagat o river. Kailang matagal na yun na ginawa. Kailang standard ng pagkagawa. Madaling magbiyahe. Ganun yun. Sa atin,
Kasagsagan pa ng issue ng korupsyon tapos maglalagay sila ng ganitong bill na ay nakakatakot. Magbasa tayo sa mga comments ha. Nakakatakot talaga. Sabi ni Sas Rogando sa South. Nakakatakot ito. Imagine undersea tunnel na substandard dahil sa korupsyon. Arnel Karin. The undersea tunnel is weak not because it's weak. It is weak because the corruption is strong. I just don't know kung makakapasa ba ito. Nako, ilang bilyones na naman kaya ang ipopondo nito. Kawawang Pilipino. Grabe. Dogared, paglungka. The bigger the project, the bigger the corruption. Ray Villarta Almario, under the table tunnel. Elio Rolly, the dream team from Samar and Leyte. Grabe. Florilina Gibara, undersea tunnel of death. Thank you na lang. Ayokong dadaan dyan kung ako'y dadaan. Delikado. Not unless na masolve itong issue ng korupsyon sa Pilipinas. Yung makasure tayo ba na example, yung Cebu. 'Di ba 6.9 magnitude na lindol sa Cebu. Yung mga bridges nila doon, Marcelo Fernan Bridge. Antibay. Hindi talaga na yung bridge na yun. Kung gano'n ang pagkakagawa, yes, why not? Kailan ba nagawa yung bridge sa Mactan, Cebu na yun, yung Marcelo Fernan Bridge? Dapat ganon na standard. Kahit ito, yung San Juanico Bridge, tagal na yan. Maganda rin ang pagkagawa. Pag mga ganyang malalaking project, no problem. The question is, maasahan ba ang DPWH? Kung akong tatanungin, wala na akong tiwala sa DPWH. As of now, it will take time bago malinisan ang DPWH. Sa ngayon, no way. Sayang-sayang lang tayo ng pera na yan. Yung subway nga sa Metro Manila, hindi pa matapos-tapos dahil sa na-delay-delay. Yan pa, undersea tunnel in your dreams. Salamat na lang po, Congressman Ferdinand Martin Romualdez, sa inyong bill. Go, congratulations. Sana maaprubahan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Ako sa area sa kapihan ni Manoy Sidrino, so ako silang bisitahon kay mag-abono sila silang kape. Ug muna ni ang itsura